Inanunsyo ni cardiologist Dr. Willie Ong, ang health advocate na tumakbo sa pagka-vice presidente noong eleksyon 2022 na kasalukuyan niyang nilalabanan ang sakit na cancer. Nitong Sabado, ikwinento ni Ong, kilala rin bilang Doc Willie, sa kanyang social media platforms sa kanyang laban sa naturang sakit. Ayon kay Ong, nakita ng mga doktor ang isang 16 cm na sarcoma sa kanyang tiyan. Nagtatago raw ito sa likod ng kanyang puso at sa harap ng kanyang spine. Ang bukol na ito, malaking malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Kwento ni Ong sa kanyang video na ipinost sa YouTube. Nirecord ni Ong ang nasabing video mula sa kanyang kwarto sa isang ospital noong August 29 pa. Nitong Sabado lang nilabas ang video because of Doc Willie's serious and complicated journey through chemotherapy. Ayon sa isang post sa kanyang Facebook account. Ayon sa Mayo Clinic, ang sarcoma ay general term para sa broad group of cancers na nagsisimula sa buto at sa soft or connective tissues. Kwento ni Ong, noong April 2023 ay nakaramdam siya ng discomfort habang nagsasagawa ng medical missions. Meron siyang fatigue at hirap sa paghinga at paglunok. Akala niya ay dulot lang ito ng aging. Siya ay 59 at naging 60 years old noong October 2023. Nag-umpisa siyang makaramdam noong October ng back pain na umaabot hanggang sa upper part ng kanyang spine. Dahil dito, hirap siyang matulog ng flat sa kama. Nitong Agosto lamang, mas lumala ang kanyang back pains. Worst pain of my life, 10 out of 10, iiyak ka. Buong gabi walang tulog. The whole night you won't be able to sleep. Kwento ni Ong. Na-confine siya sa isang ospital abroad at na-diagnose ng sarcoma. Itong sarcoma raw ay very rare, aggressive, very big. Sa kabila ng kanyang health challenge, nanatiling positibo sa pananaw si Ong. Malungkot ako? Hindi. Swerte nga ako may asawa ako nagbabantay. Swerte ako may mga anak ako. Binabantayan ako. I'm so blessed, anya. Is this negative or positive? Negative, may bukol. Pero positive, naging close sa akin yung mga dalawang anak ko, na dati may barrier kami. Pamilya ko naging close, dagdag niya. Nanilaw din ang mga mata ni Doc Willie at medyo gumaan ang pakiramdam niya sa araw na binibidyo niya ang sarili para i-explain kung ano ang nangyari sa kanya para magkasakit ng cancer. At dito nabanggit na ni Doc Willie na hindi na kayang gamutin dito sa Pilipinas. Saka ko nakwento ang mangyayari. I have to wait 1 week or more kasi maraming holidays. At feeling ko noon mabubuhay lang ako ng 24 hours. At sa tingin ko mamatay na ako kaya swerte lang na nakapunta ako rito. Nagmakaawa sa kaibigan ng isang kaibigan. Pagpunta ko rito grabe ang isang araw. Umaga PET scan, biopsy sa tanghali at kinabukasan may resulta na. 3 CT scan, 3 angios. Hindi ako VIP dito. Sabi nga nung doktor, hindi siya tumatanggap ng cases. May nagsabi lang sa doktor na kapag binuhay mo ang taong ito, hindi lang siya ang bubuhayin mo. Marami siyang mabubuhay. Kaya ang bilis talagang focus sa bukol. Kwento ni Doc Willie. At nalaman na yung kalaban, ang pangalan sarcoma. Very rare dahil galing sa nerves at nagtago. Ako okay ako kung mabubuhay ako o hindi. Okay na ako. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nagsisinungaling at hindi ko ito itatago. Ang sakit na ito ni Doc Willie ay nakuha raw niya sa stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comment sa Facebook. Na-stress ako sa mga bashers dahil hindi naman tunay ang mga sinasabi. Sabi nila makakalbo ako, kaya let's pray nagagaling ako. Pero sabi ng doktor ko, itong sarcoma cancer ay mahirap na kalaban. Isa sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot, medyo miracle dapat para gumaling. Sabi ng doktor ko, wag na ako mag-diet. Kainin ko lahat ng gusto ko, tulad ng steak kasi kailangan ko ng protein, eggs. Sorry, ang mga payo ko dati mag-diet, pero dapat kainin lahat ng gusto. Pero ako, hindi ako pwedeng kumain ng marami, mabubundat ako. Regular na nagbibigay ng health at wellness tips si Ong
sa kanyang 9 million YouTube subscribers at 17 million Facebook followers na siyang bilang habang isinusulat ito. Walang binanggit si Doc Willie kung hanggang kailan siya mananatili sa ibang bansa, pero humihingi siya ng panalangin na sana maging okay ang lahat. Noong 2022 ay tumakbo siya sa pagka-vice presidente at running mate ni dating Manila Mayor Isko Moreno sa ilalim ng Action Democratico Party. Nagsilbi rin si Ong bilang consultant ng Department of Health mula 2010 hanggang 2014. Nagtapos siya ng medisina sa De La Salle University College of Medicine noong 1992 at ng kanyang Master in Public Health degree mula sa University of the Philippines Manila noong 2002.